Sa labas ng palasyo ng Imperial, dumating si Cain, na mas piniling maging subordinate ni Joshua at parang Anfray. Sinabi niya na nagdurusa siya sa mga nakaraang taon sa kamay ni Joshua, habang si Joshua ay nagsasaya sa isang piging sa palasyo ng Imperial. Si Joshua at Cheryl ang pinaka-highlight para sa kanilang hitsura at itinuturing na magagandang tao. Nang matapos sila, umalis si Cheryl at nakasalubong ni Joshua si Siserain. Tinatawag niya ang pangalan nito, ngunit nawala si Joshua. Kinabukasan, lahat ng mga kabalyero ay nagmamadali dahil ang kanilang among, si Icarus, ng pamilyang Harvest, ay darating. Binabati nila siya sa kanyang maagang pagtatapos sa pagpasok niya sa akademya. Ang kanyang kapatid ay nag-aalala tungkol sa kung saan siya pupunta pagkatapos nito, ay sinabi ni Icarus na ginawa niya iyong desisyon 5 taon na ang nakalilipas. Habang nasa palasyo ng Imperial, pumasok si Cain ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero. Nakita siya ni Joshua at hiniling sa mga kabalyero na papasukin siya. Sinigawan ni Cain si Joshua, sinabi sa kanya kung paano niya sinayang ang kanyang kabataan sa pagsasanay sa espada. At sinusubukang maabot ang yugtong iyon. Humingi ng tawad si Joshua at ipinaalam na may isa pa siyang bisita sa labas ng palasyo. Pumunta si Joshua at nakita si Icarus na naghihintay sa kanya. Nagulat siya sa labis na pagbabago ni Icarus sa loob ng 5 taon. Ipinaalala ni Icarus sa kanya ang pangakong ginawa nila noong nakalipas na mga taon tungkol sa paghirang sa kanya bilang kanyang strategist. Naaalala at sinang-ayunan ni Joshua. Sumama rin sa kanila si Cain at plano nilang magtulungan sa hinaharap. Nagsimula ang plano ni Joshua sa paghiling sa kanilang dalawa na puntahan muna ang pamilya Pontier. Sa palasyo ng Imperial, nababahala ang emperador na walang sapat na malakas na kumitawan ang Avalon Empire sa Master Battle at patunayan na sila ang ganap na makapangyarihan sa lahat ng mga imperyo. Samantala, pumasok si Joshua at ipinahayag na gusto niyang makilahok sa Master Battle na gaganapin sa Reinhardt. Sinabi ng emperador kay Joshua na hindi siya maaaring maging kwalipikado para sa labanan dahil nangangailangan ito ng kasamang mataas ang lakas. Hiniling sa kanya ng emperador na patunayan muna ang kanyang sarili. May kondisyon daw si Joshua kung sakaling manalo siya sa laban. Lahat ay nagulat sa kanyang matapang na pag-uugali sa pagpapanatili ng mga kondisyon sa harap ng emperador. Hinahayaan siya ng emperador na ipahayag ang kanyang kalagayan hanggat hindi kasama ang pag-alis sa mga imperial na kabalyero. Ipinahayag ni Joshua na ang kanyang kondisyon ay umalis sa Imperial Knight. Ipinaalala ni Joshua sa kanila ang tuntunin na maaari siyang umalis anumang oras kung gusto niya mula nang siya ay nagpatala sa labanan ng Butcher. Ginagamit ng emperador ang kanyang lakas upang subukan si Joshua at napagtanto na narating na ni Joshua ang kaharian ng karunungan. Hinayaan niya si Joshua na umalis at bumalik na may kasiya siyang resulta, at kung magtagumpay siya, ang kanyang kahilingan ay tatanggapin. Pumunta si Icarus para makipagkita kay Cheryl sa Pontier Empire. Ipinakilala ni Icarus ang kanyang sarili at sinabing ikinararangal niyang makilala siya. Nakita niya ang simbolo ng pamilya Agnes at naisip niya na ipinadala sila ni Duke Agnes upang tulungan ang pamilyang Pontier. Sinabi sa kanya ni na Icarus at Cain na hindi si Duke Agnes kundi si Joshua Sanders ang nagpadala sa kanila para makatulong sa pamilya. Nakatayo si Joshua, iniisip kung paano niya magagawang iwan ang Imperial Knight na walang sinuman ang maghihinala. Nakatagpo niya si Duke Agnes, at tinanong ng Duke si Joshua kung naiinis siya sa kanyang pagbibigay ng kapangyarihan kay Babel nang siya ang karapat-dapat dito sa lakas. Sinabi ni Joshua na wala siyang pakialam sa bagay na iyon, at ang tanging hinanakit niya tungkol sa Duke ay ang paraan ng pakikitungo niya sa kanya at sa kanyang ina. Sinabi pa ni Joshua na hindi na siya nagagalit sa Duke dahil inaalagaan na ang kanyang ina ng napakahusay at ginagamot ng mas mabuti ngayon. Dumating ang mga kabalyero ni Joshua, tinanong siya tungkol sa balita ng kanyang pag-alis sa Imperial. Ang mga kabalyero, sinabi ni Joshua sa kanila na aalis siya para sa isang pribadong bagay. Pumagitna si Bison na nagsasabing gusto niyang tulungan si Joshua sa hinaharap, ngunit pinigilan ito. Ang lahat ng iba pang mga kabalyero, na tinukoy ni Joshua bilang kanyang mahalagang mga tao, ay sasabihin na gagawin nilang mahintay siyang bumalik sa dulo. Nagpapakita sila ng paggalang at umalis na si Joshua. Naalala ni Joshua kung paano niya nakamit ang lahat ng gusto niya, maliban sa isang bagay, ang sirain ang lahat ng pundasyong nilikha at binuo ni Kaiser Van Britain. Nabigo siya, ngunit hindi bababa sa natagpuan niya ang ikatlong tao na tumutulong kay Kaiser. Dapat siyang makipag-usap sa mga pintuan ng buwan at mang-alap ng impormasyon tungkol sa kanila.
Si Christian, ang paladin ng Hubalt Empire, ay aalis upang pumunta sa pangunahing labanan, at si Chrysler, isa sa 9 na bituin, ay dumating upang magpaalam sa kanya. Binalaan niya siya tungkol kay Euravus na kasalukuyang hari ng throne. Aalis sina Icarus at Cain sa Pontier Palace at sinabihan ni Cheryl na hindi magagamit ang Warp Gate, kaya naman kailangan nilang dumiretso mula sa mga bundok. Sa Akardi Warp Gate, nalaman ni Joshua na hindi nila magagamit ang gate na nag-uugnay kay Reinhardt at Akardi. Sinabi ng lalaki kay Joshua na ililipat niya siya sa isang hybrid na kastilyo sa Trembling Duchy. Nalaman ni Joshua na ang Magic Tower ay nakikilahok din sa Master Battle. Narating ni Joshua ang hybrid camp at sinalubong siya ng Panginoon ng hybrid si County. Hiniling ng County kay Joshua na sumama sa kanya dahil ang monarkiya ay nag-utos ng isang tao na magbabantay kay Joshua. Sinabi ni Joshua na kailangan muna niyang tapusin ang isang gawain at babalik hanggang sa oras ng hapunan. Sabi niya pupunta siya sa Mercenary Guild. Nag-uusap sina Draxia Grace Bell at Kaiser Van Britten, na inaamin na mayroon na silang nasimulan sa kanilang planong ang lipulin si Joshua. Si Joshua ay nasa Mercenary Guild para kumuha ng silver plaque, ngunit tinanggihan dahil hindi niya nakuhang magkaroon ng 2 star request o isang bronze plaque. Nabalisa si Joshua dahil alam ng lalaki kung sino siya at hindi pa rin siya binibigyan ng plaka. Pumayag ang lalaki at sinabing ibibigay lang niya ito kung tatanggapin ni Joshua ang kanyang kahilingan. Binigyan niya si Joshua ng 5 star request na nahihirapan si Joshua. Hiniling niya kay Joshua na umalis ngayon at basahin ang scroll na ibinigay sa kanya para sa anumang mga detalye. Umalis si Joshua at sinabi sa lalaki na inaasahan niya ang gantimpala bilang kapalit, na sasabihin niya sa lalaki kapag bumalik siya. Ipinaalam ni Lady Cheryl na ang duke ng Pontier ay bumagsak at dapat nilang tapusin ang kanilang kampanya at punan ang bakanting posisyon ng duke sa lalong madaling panahon. Umalis sila sa lugar, iniiwan ang kanilang mga bagahe. Habang sila ay gumagalaw upang ipagtanggol ang kanilang sarili, sila ay inatake ng isang hindi kilalang lalaki, na itinali sina Cain at Icarus at sinubukang ilayo si Lady Cheryl. Nagawa ni Icarus na iligtas si Lady Cheryl. Napapaligiran na sila ngayon ng mas maraming lalaki at parang walang magawa. Nagawa ni Cain na tumalon mula sa itaas at nagsagawa ng isang pagsabog, na kahit papaano ay nakakatakot sa mga lalaki, at plano nilang patayin muna si Cain. Si Joshua naman ay kinukumpleto ang kanyang 5 star request. Siya ay itinuturing na isang baguhan at itinuturing na tulad ng isa. Siya ay dapat na labanan ang 5 string men pati na rin ang undead monsters tulad ng dulahan, na hindi maaring patayin maliban kung aura o rank mana ang ginagamit. Habang inaatake sila, nakita nila ang isang 4th class magic master na nakikipaglaban sa mga halimaw. Ang 4th class magic master na kalahok sa isang 2 star request ay si Eslangin Rebreika. Ang manager ng sangay, si Aidan, ay nagpapakita sa iyo kung paano labanan ang mga nakamamatay na halimaw. Habang ginagawa niya yon, dumarating ang higit pang mga halimaw, masyadong malakas para talunin ang sinuman sa mga kabalyero. Tumakbo sila at umatras, ngunit si Joshua ay nakatayo pa rin sa harap ng lahat ng mga halimaw na aatake sa kanya. Naninindigan si Joshua na lalabanan niya at talunin sila, na malinaw niyang pinatutunayan sa kanyang pag-atake na bawat isa sa kanila, gamit ang kanyang mahiwagang sibat. Tila nabigla ang lahat sa lakas at kapangyarihan ni Joshua. Habang tinatanong nila siya tungkol sa kanyang pambihirang kakayahan, sumagot si Joshua, "Huwag ka na ring magtanong, masasaktan ka lang." Sa tent ni Aidan, pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano at kung paano nila sasakupin ang Lich. Hiniling ni Joshua na umalis sila, ngunit sinabi ni Aidan na mayroong proseso ng pagkumpirma ng pagkakakilanlan na dapat nilang pagdaanan upang makaalis, dahil may teritorial na digmaan na nagaganap sa Rebreika Estate. Kaagad pagkatapos lumitaw si Islan at ipinaalam sa kanila ang massacre ng Marquis Crumbles. Sina Lady Sherry, Icarus, at Cox ay namamahala upang makatakas at tumakbo ngunit natagpuan ng lalaking sumusubok sundan sila. Habang ang mga Pontier at Icarus ay sinusundan ng lalaki hanggang sa ilog, hindi na nila makayanan ang tumakbo. Isang sundalo ng pamilyang Pontiers ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng paghahagis ng palaso sa lalaki, na naging dahilan upang siya ay gawing walang malay. Nakarating sila sa palasyo at sinamahan ng mga sundalo na nagpapasalamat na dumating silang ligtas. Gusto ni Lady Cheryl na kunin ang posisyon ng kanyang ama at patunayan sa mga basalyo na siya ay ang prinsesa ng Panginoon. Pumunta siya sa conference room at hiniling sa mga vassal na sabihin sa kanya ang lahat ng detalye.
Ipinaalam nila sa kanya na ang rutang ginamit sa pagdadala ng mga supply ay ginamit kung maubusan ang mga reserba, lahat ay maaaring mamatay sa taggutom. Walang maisip si Lady Cheryl para malutas ang problema, kaya humingi siya ng payo kay Icarus. Hindi sinasang-ayunan ng mga basalyo ang pagtulong ni Icarus sa mga pribadong bagay ng isang imperyo. Naninindigan si Icarus na patunayan ang kanyang kakayahan sa lalaking ito. Sinabi sa kanila ni Icarus na malapit na silang sasalakayin ng mga Crumbles, na lumalabas na totoo habang ipinapalem sa kanila ng kabalyero ang tungkol sa 30,000 mga kabalyero na aatake sa kanila mula sa mga Crumbles. Ang kanilang tunay na layunin, sabi niya, ay ang Ilog Dennis. Ang mga Pontier ay inatake na, at dapat nilang ihanda ang kanilang mga tropa. Si Baron Arna ay hiniling na sumunod sa diskarte ni Icarus, na nagpagulo sa kanya. Pinupuri ni Cheryl si Icarus dahil nagawa niyang patahimikin ang lahat ng matigas ang ulo na maharlika. Pagkatapos ay tinalakay nila kung paano, sa mga unang yugto ng digmaan, ang magkabilang panig ay medyo pantay. Ngunit nang sumali ang mersenaryong hari, ang mga bagay ay nagsimulang lumaki. Ipinaalam kay Joshua ang mga Marquis Crumbles na nagwawasak ng mga imperyo ng sunod-sunod. Una nilang sinalakay si Count Rebrecca at kalaunan ay nagsimula ng isang digmaan sa duke ng Pontiers. Naghihinala si Joshua tungkol kay Marcus Van Britten na sangkot sa mga desisyong ginawa ni Marcus Cromwell. Sinabi ni Aidan na maaaring salakayin ng Cromwells ang Agnes Empire kung matagumpay nilang talunin ang Pontiers. Si Aidan ay humingi ng personal na kahilingan kay Joshua, ang alagaan si Islan. Si Christian, ang paladin ng Hubalt Empire, ay papalapit sa kastilyong pinaniniwalaan niya ay nasira ng higit inaasahan. Hindi siya pinapayagan sa loob ng teritoryo at nananatili sa labas, nagtataka kung paano ang Leech at Avalon ay magkaugnay ang mga imperyo. Pagkatapos ay narating niya ang Castle Reb at nakatagpo ng malaking puwersa ng mga halimaw. Nagagawa niyang labanan ang mga ito ngunit alam niyang nabaliw siya. Si Christian ay lumalaban at natalo sila sa abot ng kanyang makakaya, ngunit tila hindi na sila mabilang. Habang ginagamit niya ang kanyang banal na krus at mga lakas, pinapatay niya silang lahat. Habang nananalangin siya para sa pinagmula ng kasamaan na ihayag ang sarili, nakakita siya ng isang halimaw, marahil ang Leech, papalapit sa kanya. Nabigla siya at hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Aidan na binibisita niya ang kastilyo ng Reb, at habang umaalis siya, sinabihan siya ni Isla na bumalik sa sandaling maging komplikado ang mga bagay, dahil isang tagasunod ng Hubalt ang pumasok sa kastilyo ng Reb ang pumunta doon at ngayoy nawawala. Habang magkasama sina Joshua at Islan, pinasalamatan niya ito sa pagtanggap sa kanya sa ilalim ng kanyang proteksyon simula nung umalis si Aidan. Maingat na tinanong siya ni Joshua tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Siya ay nagalit at sinabi na ang ari-arian ay nasusunog at lahat ay nasa panganib na mapatay. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang mabili niya ang kanyang oras upang makatakas. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kalimutan ng mga tao ang mga nakaraang pangyayari, kaya nagpa siya si Islan na tulungan ang mga nakaligtas. Agad na tumayo si Joshua at tumakbo, sinabing naramdaman niya ang presensya ng sinumpaang aso ni Kaiser. Nararamdaman ni Joshua ang pagkakaroon ng kakaiba at nakakatakot na nilalang at hinabol niya ito upang malaman ang higit pa tungkol dito. Sinundan siya ni Aidan, na pinigilan siya, ngunit hiniling sa kanya ni Joshua na maghintay, dahil mayroon siyang isang bagay para kumpirmahin muna. Tumakbo si Joshua ng mabilis hanggat maaari, at habang bumabagal siya, nakahanap siya ng simbolo at napagtanto niya na naramdaman niya ang presensya ng isang taong may A, rank o mas mataas na aura ng pakikipaglaban. Nasaksihan niya ang isang anti-magic field sa paligid niya, at nakita niya ang isang lalaki, di umano'y si Cristiano, kasamang nakatali ang magkabilang kamay. Tinanong niya ang lalaki kung siya ang may-ari ng Ron, at tumugon ang lalaki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya, tumingin sa likod habang papalapit ang Death Knight para salakayin si Joshua. Nakatakas si Joshua sa pag-atake. Ang Death Knight, kasama ang mga demonyong lakas nito ay tumuturo kay Lugia, ang sibat ni Joshua at sinabing ito'y sa akin. Natarante si Joshua at medyo natakot sa napakalaking nilalang. Sa pagsisimula ng labanan sa pagitan ni Joshua at ng Death Knight, nasasaksihan natin na hindi yun nangyari. Habang si Joshua ang demonyong sibat ay nakikipaglaban. Habang naglalaban sila, inilabas ng Death Knight ang talem ng pangil ng lobo, na ikinagulat ni Joshua, na sinasapian pa rin ng mga demonyong lakas. Sa Swallow Empire, pumasok si Archduke Lucifer, sinabi kay Verona Gracebell na hindi siya mabuti.
Sinabi niya kay Verona ang pagkamatay ni Duque Altsmas at marahas na sinabi na oras na para umalis din siya. Pinaslang ni Lucifer ang emperador ng Swallow Empire na laging nagnanais na mapanatili ang kapayapaan. Samantala, sinubukan ni Joshua na alisin ang Death Knight at habang ginagawa niya iyon, kinausap niya ito na sinasabing pinili niya ang kanyang sarili na tahakin ang landas na ito. Anuman ang dahilan kung bakit naging isa ang Death Knight, tinanong ni Joshua kung kaya niya rin sumama ka sa kanya sa landas. Ipinahayag ni Demero Bell Grace, kapatid ni Veron, na wala siyang kasakiman sa Swallow Imperyo at hinirang si Lucifer sa posisyon ni Verona. Ang isang Death Knight ay nangangailangan ng katawan at kaluluwa ng pinakamahusay na kabalyero. Ang Death Knight na nakatagpo ni Joshua ay karaniwang si Duque Altsma, na naging isang kamatayang kabalyero na may kapangyarihan at lakas ng demonyo. Hiniling niya kay Joshua na patayin siya dahil napagtanto niyang nagkamali siya ng desisyon sa pamamagitan ng pagsang-ayong gawing isa. Sinabi ni Joshua na kukunin niya ang kontrol sa kanya mula sa isa na naging isang Death Knight sa halip na patayin siya. Bilang kapalit nito, hihiramin ni Joshua ang kanyang lakas. Sumang-ayon si Altsma at sinabing isang karangalan para sa kanya ang maglakad sa tabi ng kontinente ang pinakadakilang henyo. Inilipat ni Joshua ang kontrol at nagsimulang makakuha ng lahat ng lakas. Si Aidan at ang iba pang miyembro ay nagpaplanong hanapin si Joshua sa loob. Umaasang ayos lang siya, bilang sinabi ni Aidan na nararamdaman niya ang isang malakas na enerhiya ng demonyo mula sa lugar. Dumating na ang mga knight ng Hubout Empire para kunin ang Castle Reb at hilingin na umalis si Aidan sa lugar. Nagpahayag siya ng pag-aalala na ang kaibigan nilang si Joshua ay nasa labas ng kastilyo at maaaring may problema. Habang nagtatalo sila, isang malakas at mapanganib na enerhiya nang nagmumula sa loob ng kastilyo, natatatakot ang lahat ng naroroon. Habang pinagmamasdan nilang mabuti, nakita nila si Joshua kasama si Christian na nakahiga sa ibabaw ng balikat niya na walang malay. Sumigaw ang mga kabalyero upang pigilan si Joshua nang maramdaman nila ang malakas na enerhiya ng demonyo mula sa kanya. Medyo natakot si Joshua dahil hindi niya alam ang mga epekto ng pag-absorb ng enerhiya ng Death Knights. Sa pagitan ng kaguluhan, nagsalita si Serion, ang santo ng banal na imperyo, na nagsasabing kaya nilang alamin kung si Joshua ay isang demonyo sa pamamagitan ng paggamit ng banal na artifact, ang luha ng Diyos mula sa Hermes Temple. Tinanong niya si Joshua kung tinatanggap niya ang desisyon. Sinabi niya kay Joshua na tutulungan niya itong madaling makaalis sa sitwasyon, ngunit nagtanong si Joshua sa kanya para sa paggawa nito. Sinabi niya na gusto niyang makipagdeal sa kanya, sa hindi na angkop na paraan, sumasalungat ang kanyang banal na posisyon. Nagagalit ito kay Joshua, at nagawa niyang agawin ang artifact mula sa kanya, na hinihiling sa lahat na lumayo sa kanya. Habang kinukuha ni Joshua ang artifact, nagawa niyang ihagis ito sa lupa habang nagkapira-piraso ito, iniwan ang lahat ng mga tagasunod ng Hubout na galit na galit. Di nagtagal, nasaksihan nilang lahat ang mga pakpak ni Michael na arkanghel na lumitaw kay Joshua. Lahat sila ay nagtatanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Joshua at kung siya ba ay talagang tagasunod ni Hubout. Nagpakawala ng hangin si Joshua, sinabing siya lang si Joshua Sanders. Si Joshua ay nagtatanong din sa kanila kung ang kanilang artifact ay talagang isang banal dahil ito ay napakadali na pinsala ng isang hindi miyembro ng Huboltian Empire. Hiniling niya sa kanila na alagaan ang kanilang kasama, si Christian, na maaaring mamatay anumang oras. Napagtanto ng mga lalaki na ang demonyong enerhiya ay talagang nagmumula sa kanilang sariling kasama, si Cristiano. Inutusan silang dalhin siya sa kalapit na templo at iwanan ang lahat sa isang tabi. Habang umalis ang Saintes, naging bastos siya kay Joshua at ngumisi, umaasang tatawid sila mga landas muli. Nagpasya din sina Joshua at Aidan na tapusin ang kanilang hindi natapos na mga gawain. Sa Magic Tower, may mga talakayan tungkol sa mga napiling kinatawan upang labanan sa Master Labanan. Ang mga miyembro ay nagagalit sa kanilang Magic Master na nakikipag-ugnayan kay Evergrande. Sinabi niya na maaaring malaman ng Evergrande ang impormasyon tungkol kay Zereth Dick Orvis, na nawala ilang taon na ang nakalilipas at walang bansang nakahanap ng bakas sa kanya. Si Zereth lang ang nakakaalam sa kagubatan ng mga duwende. Si Marcus, isa sa mga miyembro, ay nagsabi na hindi sila dapat magtiwala sa Evergrande, ngunit isinasaalang-alang yung relasyon nila ni Zereth, baka may chance na malaman niya yung tungkol kay Zereths. Samantala, ang Evergrande ay may katawan ni Zereth Orvis, kung saan siya isisilang na muli, ay naging isang demonyo lich, at palitan ang kanyang pangalan ng Berber.
Binigyan ni Joshua si Aiden ng Silver Seal bilang tanda ng pasasalamat, dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng impormasyon patungkol sa Leech at natalo ang demonyo. Umalis sila patungo sa Rhindart, at ginamit ni Aiden ang mga kakayahan ng Leifan na nagbabago ng hitsura upang lumipat sa kanyang tunay na anyo, ang makapangyarihang Axular. Sa silid ng pagpupulong ng Crumble, ang mga miyembro ay nag-aalala at nagtataka kung bakit ang mga Pontier hindi pa rin umaatres, at ang sabi-sabi ay tinutulungan sila ng napakatalino na si Icarus. Naisip na ng mga Pontier ang kanilang plano at nauna sa lahat. Dahil ang mga Crumbles ay hindi makapag-isip ng isang makatwirang plano upang talunin ang mga Pontier, isa ng mga miyembro ay nagsasabing dapat nilang tawagan ang mersenaryong hari. Ang Duke ay galit na galit, ayaw niyang humingi ng tulong sa labas sa panahon ng kagipitan. Hiniling niya sa mga kabalyero na ihinto ang mga linya ng supply ng Pontier. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, ito ay natagpuan na ang mga Pontier ay pinamamahalaang upang maalis ang lahat ng mga kabalyero.